Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ko. Energy, walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Yan ang laki pala ng cards. Hindi masyadong kasya. So ngayon, magsimula na tayo. Ang bida ay wala palang bida dito. Dalawa yung tao. Energy sila lahat. So anong topic dito? So, ang bida natin, pamilyado. Eto, may topic tayo. Kasal. Kasal, pamilyado. Sabagay, pwede rin naman itong business o inheritance. Kaya lang, paano ko ito i-clarify? Ang laki ng cards. Ito na lang. Malit-lit to. Ano itong 10 of Pentacles? Wheel of Fortune. Ito na nga rin yung Wheel of Fortune. So, ano itong 10 of Pentacles? Meron tayong Wheel of Fortune. Baliktad itong dalawa na King of Pentacles, the Fool. More like pamilya nga to. Okay? Pwede rin naman business to, pero ang dating sa akin, pamilya. Ang bida ay ito. Itong lalaking to. Kumbaga yung lalaki, sabi ko nga kanina, kasal, di ba? Pamilyado. Pero di siya masaya. Baliktad siya eh. For some reason, di siya masaya. So, ang dating sa akin, maganda naman to. Gusto niya to. Itong happiness. Kasi nga, di siya masaya, di ba? Kaya lang yung outcome, baliktad yung the Fool. So, more like, pwede naman niya makuha yung gusto niyang mangyari. Kaya lang, kailangan niya mag-take risk. At kailangan niya maging
strong. Mhm. Ang tanong, ano ba yung gusto niyang mangyari? Sabagay gusto niya maging masaya. Kasi hindi siya masaya dito. O pwede rin namang, sabi ko nga kanina, pwede naman eh. Kaya lang, parang napanghihinaan siya ng loob dito sa the full na baliktad. Nag-hesitate siya o nagpo-procrastinate. Ano kaya tong happiness na gusto niya makuha? Siguro dahil di siya masaya sa relasyon niya. At gusto niya ng somewhat change ito. Good change. Pero tingin ko since umulit yung Wheel of Fortune, makukuha niya tong happiness sa relasyon. Kasi may ano tayo dito. Happy change, you know. Happy change. At may chance. Ngayon, meron tayo dito Queen of Cups. So, ang dating sa akin, paano niya makukuha to? Yung happiness. Magkaroon ng improvement sa relasyon kasi bored na siya siguro. So, paano niya makukuha? Kailangan magkaroon ng self-love. O kailangan niya unawain yung partner niya kasi baka naman may pinagdaraanan na problema yung partner niya. Kasi alam ko, compassion din to eh. Yung Queen of Cups. Kailangan niya maging compassionate at uh, mag-trust sa universe na maayos din ang lahat uh, base sa kagustuhan ng universe. Pero again, kung nagpo-procrastinate siya dito, parang may nabanggit akong ganun. Ito, sa baliktad na the fool. Nag-hesitate, nag-procrastinate, siguro mag-open up ng feelings niya. Dahil nandito tong Queen of ano ba to? Wands, and then courage na mag-take action at wag na mag-procrastinate. So, kung may sama ng loob siya sa partner niya, na-advise sa week na to na i-express ang feelings para hindi siya nagbo-brood, di ba? Ang dating sa akin, nagbo-brood yung lalaki dito. Galit siya siguro o bored na. Siyempre, communication is the key. Kaya maganda kung i-open up niya to. Dun sa partner niya, tong feelings niya. Ano pa? Maging strong siya in a way na huwag matakot mag-voice out ng feelings.
Anyway, sino yung possible partner dito? Pero maganda kung i-clear din natin ano ba yung ayaw niya. Ano ba yung pinoproblema niya doon sa partner niya? Eh, problema niya. The snake. Ang sakit ng ulo ko. Tapos anchor. Tatloy na nga natin. Oh. Yes. Nandito yung snake natin. Oh. Hindi niya masabi na may iba na siya. Kasi na-encourage na mag-open na. OMG. Siguro, na-encourage na mag-open up na siya kung um, nakukonsensya na siya sa ginagawa niya, di ba? Kaya pala nag-hesitate dito. Kung nagpo-procrastinate, hindi niya masabi na yun nga, magkaroon siya ng iba. So, ang dating sa akin, nakukonsensya na siya kaya gusto niya makuha tong happiness. Kasi nga, yun yung bumabagabag sa isip niya na nagtaksila siya. Buti na lang sa una to. Kasi kung ito, naandito, o naandito, ongoing pa rin yan. Pero, since nasa una siya, di ang dating malaki chance na sa pass na siya o try niya na i-eliminate itong third party. Pero overall, mukhang nagigilty siya sa nangyari. Hindi niya ma-open up to nangyari. Parang break na siguro sila ng third party. So again, tatamaan lang ng reading na to ay pamilyadong kasal. Lalaki yung nagloko. Na para bang matatahimik lang siya kung sasabihin niya itong nangyari. Pero probably nangyari na to sa past. Hindi niya ma-open up although past na to. Anyways. Kasi ito yung anchor. So, ang dating sa akin, mas pinili niya itong original. At ito nasa unahan. So, probably, wala na sila ng third party. Ngayon, mga bagabag sa isip niya itong topic na to, although nangyari na siya sa past o ilang taon na nangyari. Pero, lagi nga niyang naiisip na nagtaksil siya. So, more like nakukonsensya siya, nagigilty sa ginawa niyang pagkakamali. At yun nga, gusto niya i-open up dito sa letter. Pero wala siyang lakas ng loob, di ba? So, dating sa akin, dahil letter to, dahil wala siyang lakas ng loob sabihin face to face o sa call, gusto niya sabihin through text, email, chat. Ang tungkol dito. Ngayon, since nandito tong Queen of Wands, ito na yung pinaka-overall advice na
Huwag siya matakot mag-voice out ng feelings niya. O ano yung ayaw niya para hindi na maulit, di ba? Kasi bored siya dito. Kaya lang naman niya nagawa to. Bored siya, kaya lang di pa rin siya valid reason. Di ba? Para magloko. Anyways, dito na tayo sa isa pang deck. Ayusin ko lang itong mga cards ko at masikip. Malit lang itong place. Yung table ko. So, ano pang mensahe dito? Ay, baliktad pala. Hindi ako nagbabasa ng baliktad. Depende na lang kung may kodigo tulad nito. Dami kasing memorization. Sa ulo. Anyway. Dito na tayo. Ay. Na-shuffle ko yata yung una. Baka hindi siya talaga meant to be. Meant to be na masabi. Pero, kaloka yung yung combination nito kasi yung taong babaero. Nakita niyo naman mga babae siya. Womanizer. Ito yung card ng punishment. So more like karma. So kung sino man yung nag-cheat, whether babae o lalaki, kakarmahin dito. Or, hindi pa na-reveal ang tungkol sa cheating, may revelation na at malaki ang chance na kakaroon siya ng punishment. Kung di man to literal na bibigyan ng ultimatum yung nagloko, makikipaghiwalay yung nasaktan. Ano nang dating dito? Or kung di pa nangyayari, sabihin natin di pa nangyayari, may chance din na, yun nga, mangyayari pa lang, di ba? Or, may someone na magbibigay warning sa partner niya na kung mahuli siya magloko, ito yung kalalabasan niya. Ayun. Ito yung punishment na matatanggap niya. Ganun. Bibigyan siya ng somewhat warning na hindi niya magugustuhan kung i-betray ang trust niya. Ganun. So may someone na magbibigay ng babala about cheating. Possible cheating. Lalo na pag nahuli siya. Ganun. Ito yung mangyayari. Bibigyan siya ng mga possible consequences. Pero kung nangyayari na, sabihin nga natin hindi pa alam, malalaman niya, tapos bibigyan yung nagloloko ng ultimatum o makikipaghiwalay. May discovery na maaaring mangyari. Kung hindi pa nangyari, di baka mangyari pala. Para sa iba sa inyo, hindi naman lahat. Or, bibigyan nga ng warning. So, ano to? Sa part na to, may someone na nangangarap. Nangangarap na makuha niya yung justice niya. Or, nangangarap na may dumating na blessing somehow sa buhay niya. Or, nangangarap na somehow ma-rewardan siya sa effort
na binibigay niya. O sa kapalit ng hard work. Marewardan ng hard work ba? O pwede rin nangangarap na somehow magkaroon ng improvement sa buhay niya. Ganon. Kaya lang kasi nangangarap pa lang. Nagpa-fantasize. Kasi ito card ng wishful thinking. Pero pwede rin naman siyang change. Don't worry. Lalo na kung nangyayari na. Doon siya good. Kung nangyayari na, di ba? Pero kung di pa nangyayari, mapapaisip-isip nga dito about improvement. Pero kung nangyayari na, tingin ko doon may positivity. Kung mangyayari pa lang, at darating pa lang yung problema sa buhay niya, hindi pa masusolve yan, okay? Doon papasok yung wishful thinking. Sana nagets niyo. Kasi nalito rin ako kanina. Anyway, eto, basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to for the whole week. Okay? So sabi, true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe at ang huli. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Anyway, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Inayos ko pa. Bye,